Atong Bible study ron. So sinawingan so magyapon nato nga tunan kanang doctrine of sin, sigyapon part niya ni. Kaya ang pagsunod niya ni mao ang kwan, cross and dato circle. So ginatan-aw naton din ni ang pagton by unit, no? Kag sunod-sunod kung unsa ang kwan, ang sistema. So sa atong pagsugod maga-pray ta, check sa atong galingon. If necessary na something to confess kag kumanyana mao ang pagpasalamat sa Ginoo sa everything give thanks unto the Lord kag tapos igatingo kong pagampo. Sige, let's pray. Sa imo blang Amay, salamat kay sa mga higayong ginatag nimo sa amon Ginoo sa pagtuon sa mga pulong. Mao Ginoo nga para sa amon kayo nagampo kami sa teaching ministry kag confirmation of God the Holy Spirit as our divine teacher, bisan Ginoo giving us spiritual IQ kag spiritual understanding sa pagtayon sa pagtuon sa mga pulong. Salamat sa mga opportunity Ginoo nga napa kami sa ginatawag nga freedom Ginoo nga sa pagulayan sa pagtuon sa imong mga pulong. Unlike sa ubang panahon sa ibang lugar nga na sa ilang ginatawag nga kapitos o kon sa ginatawag nga walay kahilwayan Ginoo. Gani sa imong grasya sa imong pamagi ginanuptanan ginapasalamatan sa gyapon sa imong ginasalig pinagi sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay, so magkapadayon kita sa ginatawag nga doctrine of salvation, sa doctrine of sin. Nagsugod kita adrete kita magasugod asa nga ang cross mao ang solusyon sang tatlo ka klase nga sala. So ang tatlo ka klase nga sala mao ng inherent sin, pasabot sa inherent sin kanang naangko nato nga sala gikan sa atong mga ginikanan. So kung magikan sa kay Adan, no, sa iyang mga anak naay mga sala, tapos sunod na pud nga mga henerasyon, no, kag sa pagpadayon pa jud hangtod sa aton ron. Sa ato pa naangko naton ni ang sala nga naay kita old sin nature, ubot na ipasabot gikan sa atong ginikanan. Kag hinumdum naton nga ang old sin nature nagikan jud sa similya sa lalaki. Mao na isa ka butang nga ang si Jesus Christ wala siya'y old sin nature. No. Pero ang isa ka good news ni sa tuapon nga mga Christians kay dili kita makasasala nga besides nga naa kita ginatawag nga old sin nature. Tungod kay ginatawag kita nga mga saints o kon holy brethren. No. Sa aton pa dili nato kanang habit or kanang dili normal sa Kristohanon ang maghimo og sala. We are not in habit of sinning. Pero kani mga unbelievers tungod kay wala sila nito nga si Jesus Christ is God, equal to God the Father. Tapos ni bayad sa aton mga sala, namatay siya sa unod og namanaw sa ikatatlong adlaw, di kayab sa langit og naa siya sa tuong sa kamot sa Dios nga Amahan. Dili na sila mga believers, mga unbelievers na sila, no, to the point nga dili sila nagatuo sa ana nga bahin. Well, kung sa ginatawag nga pagtuo, siyempre daghan po nagatuo nga si Jesus Christ is tao lang, prophet lang. Sa uban nga bahin nga dili sila nagatuo tungod kay wala sila nagatuo nga si Jesus Christ is God, equal to God the Father. So mao na nga nga dili sila magtotoo. Pero besides niya na bisan sa magkinaunsa man nga asa kita indwelt sang Holy Spirit, naadyo kita ginatawag nga inherent sin, no, gikan sa atong ginikanan, bot pasabot nga gikan sa amahan hangtod sa inahan na kita inherent sin. At the same time naay ginatawag or maunta ning mauna na kita ginatawag nga imputed sin, kanang sala ni Adan gibutang sa atoa, naapil kita sa iyahang sala, no? Mao bitaw nga because of one man sin entered into the whole world, ni kaylap o kon nalatunan ang mga katawhan sa sala ni Adan. Mao nang sala na credit kay Adan, dili sa babae, dili kay Eva, no? Sa kay Adan ang sala nagikan. Og
ang resulta po ni ana nga na kita imputed sin, inherent sin, mao ang personal sins, no? Kanang sala nato sa una-una, sala nato sa baba, verbal sin, sala nato sa buhat, no? Overt sin, kanang sa mga actions. Mao nang resulta sang inherent sin. Wherein nga ang kaning inherent sin mao ang resulta sang imputed sin. Now, kani siya nga mga sala, kani nga sala, ang nakasulbad ni ani o kung ang solusyon ni ani mao ang ginhimo ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Sana na nato nini kani. Ang solusyon ni ani nga ang nagbayad mao si Jesus Christ. Morning sala o. Kanang cellphone pwede ma-download din na kanang mga The Barrier, naka-ebook, no. So ang solution is unlimited atonement o redemption. Kagluwas niya na ang penalty of sin nga barrier. Ang solution is expiation. Ang physical birth nato as being in Adam, regeneration, matao kita pag-usab. Tapos ang relative righteousness maong imputation o justification nga asa nga gi-impute sa tuwa nga mga believers of the Lord Jesus Christ nga believing nga He is God, equal to God the Father. Ang absolute righteousness nga gikan sa Diyos Amahan kag mao po ng eternal life bisan pa ang character of God. Kani ang solution is propitiation. Kay isa ka butang nga ang God is holy, so dili kita acceptable sa Dios kay kita is sinful. So si Jesus Christ sa iyang pamaagi nga pagbayad sa atong mga sala, ang God the Father was satisfied mao nang propitiation. Kag ang aton nga kahimtang kang Adan, ang solusyon mao ang work ni Jesus Christ sa cross nga naa na kita kang Jesus Christ, no, kani 1 Corinthians chapter 15 verse 22. Dirito day. Okay. So mo nang tatlo ka klase sang sala. Adto ta dinhi sa ginatawag nga inherent sin nga asa nga ang cross maong solusyon sa tatlo ka klase nga sala. Kaning inherent sin sa ginasulti nga gikan siya sa ang sala nga gikan sa atong mga ginikanan sa ato pa pag-anak sa ato out of the womb. Kay mao man jud na din na ang natawag nga spark of life. Ang tao o kon ang bata na anay kalag out of the womb kanang bibitin sa Hebrew. So samtang naa pa sa tiyan wala pa nay kalag pero pagawas din na mao nang natawag nga spark of life pag-uha. First nga uha sa bata mao nang spark of life nga ginatawag nga out of the womb kana na siya ay kalag. Now sa 2 Corinthians 5:17 nga asa nga gitagaan kitag bag-ong nature kinaiya nga now we are in Christ sang spirit nga balaan nga espiritu nga dili makahimo og sala. Now 2 Corinthians 5:17 therefore if in any man is in Christ, kay ang tanan man yon nga mga magtotoo manginyara jud siya in Christ. He is a new creature. Maunang new creation ang pagkaanaan naton kang Jesus Christ. Behold, all things pass away, behold, new things has come. So ang new things din nga bag-o naton nga kahimtang karon, naa na kita in Christ og naa kitay indwelt sang the Holy Spirit nga asa nga we are sealed by God the Holy Spirit. Maunang new creature naton, new creation. Dili tong old na nga naa kang Adan. Halimbawa tanaw nato dinhi sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians verse 22. Kani ang old nato nakita kang Adan, mo na ang tanan patay.
Dili patay nga physical kun dili spiritual death. But pasabot sa spiritual death kanang namulag sa Dios, walay relationship sa Dios. Ang atong pagkabag-o naa kita in Christ. At the moment of salvation, by believing the Lord Jesus Christ, naa kadayon kang Jesus Christ. Mao na nga all things are passed away, behold all things becomes new. So kung ginatawag ka nga Christian, ginatawag ka nga believer ni Jesus Christ, naa ka in Christ. Ginatawag na siya nga baptism by the Holy Spirit. Ang balang espiritu magbutang sa imuha, nagbutang sa tuwa o being in Christ, nga naa kang Jesus Christ tungod kay nagbilieve ka kay Jesus Christ. Mao nang 2 Corinthians 5:17. Mao na nga bisan pa naa kita kang Jesus Christ, naagyapon kita old sin nature. Pero isa ka maayong balita nga we are released from the power of sin. Mao na nga ikaw nga Christian, dako kayong opportunity o kung makagawi ka na, maka-function ka na, dili sa idalom sa old sin nature. Mao na gitawag kita nga saints, dili makasasala. Kay we are indwelt by God the Holy Spirit, kag we are in Christ. Ginatawag po kita nga holy brethren. No? Now, makita nato dinhi sa ang isa pod kabutang kaning ginatawag nga imputed sin. No? So we are in Christ. Wala na kita kang Adan. No? Kaning ginasulti dinhi sa Romans 6:6. Tanan na tong Romans chapter 6 verse 6. Knowing this, so naadyoy kay balo sa mga pagtulunan ng mga Christians. Tungod kay kanisya makita sa the book of Romans. So gisulat ni Pablo para sa mga Christians nga nasa Rome. Kay ngano man kay ang uban nga mga sinulat sa Bible, dili na siya na-address sa Christians. Dili. Pras na karon kanang gospel, mayong balita, Matthew, Mark, Luke, and John. Kay ginasulti din na ni ang ukon ang mga kanang ang ginatudlo na ni John o ginaproclaim ni John the Baptizer o ni Jesus Christ is about the kingdom kag about sa law ni Moses. So walay Christianity din na. Mo na nga makita naton ang pulong nga Christians na lang sa Acts chapter 11. So dira na lang nito nga ang pulong nga Christians. O usa ka butang nga si Pablo mao ang nitudlo sa ginatawag nga spiritual body of Christ o kon the mystery doctrine o kon sa ginatawag nga mga Christians, no? Siya ang nitudlo niya na. So matanaw nato ra in particular jud kung asa na address ang mga sinulat. Now kaning the book of Romans ginsulat ni Paul sa mga Christians. Knowing this, mao na nga may mga pagtulunan jud nga likewise po sa mga Jewish nga mga naa sa Old Testament, halos masulti nato nga memorize yun na nila ang ilahang books nga iyan ni Moses nga 5 books ginatawag nga Torah o kon kanang Pentateuch, kanang 5 books ni Moses nga pag mao na nga pagtuslok nimo sa I speak sa first nga page niya kung unsa nga liter ang maigo dinha, kay balon siya kung unsa nga liter ang naigo sa likod. Mao na sila ka-memorize line by line, no? Hali gikan pa ato pog margin, memorize nila na. So likewise po sa mga Christians, dapat naadyo kitay kahibalo pod sa mga doktrina bahin sa pagka-Kristohanon. Mao na nga dili surprising dapat nga sa pagtuon nga si Moses dili siya Christian. So knowing this, kag kaning Romans chapter 6 o kon kaning the book of Romans, si Jesus Christ humana ni anin ni bayad sa atong mga sala. Na resurrect na siya 3 days after sa iyang physical death, then na resurrect siya, then nag-ascend na siya sa heaven.
knowing this, that our old man is crucified with him. Ang him dinhi is the Lord Jesus Christ, nga ang aton nga old sin nature was crucified dito sa iya sa ibabaw sa cross. So hindi siya nag-iisa dito. That the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Ang buti pasabot niya ni nga we are released from the power of sin, so that we should not serve sin, or we are not slave to sin. Ang word ini nga not serve sin is about ni siya sa slavery. Kanyo serve to be as a slave sa sala, serve, do service. Kag isa po daghana sa ding ginatawag nga mga metaphorical or somewhat nga mga metonymy. So dili kita ulipon sa sala. Halimbawa karon kung tanaw naton ni siya ambot sa unsa sa inyong Bible. Pero diri sa Nasbi pod 6:6 ambot masabot niya ni no longer slave to sin. So sa to pa ikaw di nga Christians, dili ka ulipon sa sala, dili kita ulipon sa sala. Ngano man tungod kay ang mga unbelievers ulipo na sila sa sala. Ang reverse niya ani, ang pikas nga bahay niya ani nga we are not slave to sin nga mga Christians, tungod kay ang mga dili believer kay Jesus Christ slave sila sa sin. So normal na sa ila ang maghimo og sala, pero sa Christian abnormal na. Mao nang isa ka o nindot nga isa ka butang sa ikaw nga Kristohanon jud nga tinuod nga Kristohanon, tungod kay nagbiliw ka kay Jesus Christ nga He is God, equal to God the Father, tapos ni bayad sa atong mga sala, namatay siya og namanaw sa katalong adlaw, ni kayip sa langit og naa sa to sa kamot sa Dios sa Amahan. Mao na ang angay nato karon nga tuhan nga mahimo ka nga believer or mahimo ka nga tinuod nga Christian. Sa isa ka butang kay sa panahon sa Gentile nga wala pa si Abraham o kon ang ginatawag nga mga Israelites, ang pagtuo nila bahin sa kay Noah, sa kay Adan, nga magtuo sila sa ilang kalawasan nga na ay redeemer nga moabutay, redeemer to come, redeemer. Kay pag-abot sa kay sa Mosaic law sa Israelites, ang ilang pagtuo sa redeemer is the Messiah, the Christ. Pag-abot sa gospel, the Christ na. Pero sa Old Testament sa Israel nga time, gikan sa kang Abraham hangtod sa Malakay is the Messiah, or hangtod sa Matthew, Mark, Luke, andyan is the Christ. Messiah tungod kay ang ilang lingwahe is Hebrew. The Christ tungod kay ang ilang lingwahe is Greek. Pero parehas na nagyapon ang Messiah o Christ, the Anointed One. So mao na ang tinatawag nga pag-divide sa pagtuo kung kinsa si Jesus Christ. Kay sa Old Testament wala na sila ga-anticipate nga ang o kung naga-expect nga ang ilang tuwan si Jesus Christ. Jesus the Christ. Kay ngano man, kay wala pa may Greek sa una nga panahon. Tapos wala po dra gin-declare nga ang ilang tuohan si Jesus, kay ang pulong nga Isos nga si Jesus sa New Testament is Greek. So dili sila angay nga musulti nga si Jesus ang ilang tuohan kay Greek na siya nga mapulong. Pero kung magsultig Yeswa o kon Yeswa o kon Joshua na angay, puro la ginsulti, wala pa. So diretso ta. So natay kwan po din nga kwan kanang sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. So kani siya Nasbi ni siya akong gin-open din Nas 1 Corinthians 1:30. Sige lang.
okay lang na kay kung ma-pick up pa siya or dili kayo. Masay gina-review po nako kung na something kay 30. But by his doing, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption. So mauning gikan kang Jesus Christ. So you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God. So si Jesus Christ is unto us is wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption. Kay pinagi man kay Jesus Christ ang declaration sang tanan. Kumbaga pa bisan sa pagka-Dios, he is the visible God nga nagpakita nga mapadayag sa atoa. Kay ang God the Father is the Spirit, di mo siya makita, di mo siya ma-feel. Ang Holy Spirit di mo pun makita, o being a spirit, pero ma-feel nimo sa something like that. Pero si Jesus Christ makita jud nimo nga ang second person of the Godhead tungod kay nagpakatao siya. He became flesh. So he is a wisdom from God. Prasong naitabo sa iyang disciples nga nagsulti kan Jesus Christ nga show us the Father. Yan naunsa man mo. Dugay na atong ubdanay wa pa mo kay balo sa God the Father. Sa to pa si Jesus Christ is the manifestation of God. Dira makita sa iyang pagka-Dios. Dira makita ang kinaiya sa Dios sa kay Jesus Christ. And sa kay Jesus Christ. Kaya lang sa daghan nga mga belief mao na ras nang may na-upload ko naka-istorya sa YouTube nga si Jesus Christ is man lang daw, tao lang. So ginakuha ko ang iyang mga ideyas. Hala, sige, pagsulti ko ang pagkaman ni Jesus Christ. Kaya ang himo na ko ana, ibalik na kon sa iyang mga ideyas nga declaring nga si Jesus Christ is God. O press mo na sa Facebook, kato sa YouTube, sa Facebook. Nga mo na nga si Jesus Christ gin-create po siya nga Dios. Sa to pa ginadeclare niya nga ang God the Father mo ang Dios ni Jesus Christ. Same gyapon prastong sa YouTube nga si Jesus Christ is man lang. So gi-declare niya po nga si Jesus Christ na ay God, no? Kay mo na ang point nila nga walay joy Trinity sa Bible. Walay word nga Trinity sa Bible, pero inductively naay God the Father, naay God the Son, ug naay God the Holy Spirit. So ang wala ko lang napadayag sa ila nga ang baptism nga pagsilin ni Jesus Christ sa Matthew 28:19 nga you baptize them in the name of the Father, therefore na ay Father, and the Son, therefore na ay Son, and the Holy Spirit, therefore na ay God the Holy Spirit. O kana sila distinct personalities tungod kami na ay ginatawag nga definite article nga da. Pero kung wala na ang da, usalan jud sa ka-person. Pero pag naay da, lahi siya nga person. Mao na ang role sa pag ako di man ko kuang kay I hate English man jud sang eskwela ko. Pero sa role sa Granville role sa Greek, mao jud na siya. Pag naay definite article nga da before sa after sa and which is kay, lahi na siya nga person. So lahi na po na siya nga pamagi, no? So mao ni makita nimo nga knowing this dapat na jud kitay kahibalo, no, sa mga pagtulunan nga dapat nga dira sa pagka-Kristiyano. So mao ning 1 Corinthians chapter 15 verse 10 to 1 to 22. For since by a man came death, 1 Corinthians 15:21. By a man also came the resurrection of the dead. Sa to pa kaning man din mao ni si Adan. Mo na nga naik spiritual death, separation from God. Pero tungod po sa usa ka tawo nga si Jesus Christ, mao ang resurrection sang mga patay. Mo na nga ginasulti nga
be born again. Dapat mabuhi kita sa mga patay sa ginatawag nga spiritual death. For us in Adam, sa verse 22, all die. Ginatawag nga spiritual death, separation from God. So also in Christ, all shall be made alive. So ginatawag nga resurrection of the dead, gikan sa separation from God, which is spiritual death. So maka naaray relasyon ang tao once nga mag-believe siya kang Jesus Christ. Kapag believe niya kang Jesus Christ, naa na siya relasyon sa God the Father, mao na nga we are in Christ. Mao na mga hitabo nga mahimo ka nga anak sang Dios. Dinipod sa kwan, Romans chapter 4. Romans chapter 4 verse 22. Kani nagagamit po ko din sa NASB asao with 21 verse 22. Therefore diri nagsugod chapter 4 verse 22. Therefore also it was reckoned to him as righteousness. Now, not for his sake only was it written that it was reckoned to him, but for our sake also, to whom it will be reckoned as those who believe in him. So, walay uban nga pamagi nga marikon kita din kundi sa pagtuo kang Jesus Christ, who raised Jesus our Lord from the dead. So, mag-believe in him sa kay Jesus Christ, who raised Jesus our Lord from the dead. So pagtuo lang yun, mga po na nga ang salvation is by faith alone, in Christ alone. Walay personal nga good works. Ato ang good works, ato ang ma-produce in order to be saved. Wala, kundi pinagi lang yun sa pagtuo. Kaning sulti po ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 9. Philippians chapter 3 verse 9. And may be found in him, not having a righteousness of my own derived from the law. Muning kuyaw din sa Philippians. Asa kani Philippians, ang iyang righteousness nga naangkon dili gikan from the law, not having a righteousness of my own derived from the law. Kanang mga good works muna mo reflect dahil siya Isaiah 64 nga ang atong righteousness dira sa tubangan sa Dios is like a filthy rag, pinakahugaw nga trapo. Mao na yung righteousness ni Pablo is not derived from the law, wala gikan sa law, sa Mosaic laws, but that which is true faith in Christ. Pinaagi na Diyos sa pagtuo kang Jesus Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith. Pitanaw na nato ning Philippians 3:9 kaning bat din eh. Philippians 3:9. Philippians 3:9. But paday lang panginta 3:9. Uy, hula man ibat din eh. Ana de. Ala jud. Kay kaning ala manggod nga bat sa Greek, kay dagan man ni siya klase nga bat. Kani siya is the strongest conjunction of contrast. Strongest. But pasabot nga kung dili pinagi kan dili sa pagtuo kan Jesus Christ, wala kay tawag salvation, ginatawag nga salvation, wala.
Oh, tempa. Walay salvation kung dili pinaagi sa pagtuo kang Jesus Christ. Mao nang ala nga bat the strongest conjunction of contrast. So kung dili ka mag-believe kang Jesus Christ o who He is, wala kay salvation. Wala. Mao nang bat nga ala. So ang salvation is sulti nini nga bat that which is true faith in Christ. Kay ngano? Kay ang righteousness gikan kang Jesus Christ, which was ang God the Father was propitiated, na satisfy siya sa pagbayan ni Jesus Christ ang ato ang mga sala. Pero kung kita by our own, by earning good works, dili walay salvation nga mahitabo. Kay dili acceptable na sa God the Father, kay ang Dios is holy. Kag ikaw nga naga-earn og good works nga dili Christian, kay naga-earn ka pa para ma-save, dili ma-satisfy ang God the Father because you are a sinner. Kay kung magsulti ka nga Christian ka na, tapos mag-earn ka pa og good works in order to be saved, dili na pwede. Kay ngano man, once nga gitawag ka nga Christian, saved ka na. Part ka na sa spiritual body of Christ. Part ka na sa family of God. Kung ginatawag ka nga Christian, nga tinud anay nga Christian. Kay ang ginatawag nga Christian nga tinuod kato lang ang nagatuo nga si Jesus Christ is God, equal to God the Father, og nibayad sa aton mga sala, og namatay siya physically para mabanaw sa ikatulong nga adlaw, tapos nikayab sa langit og naa sa tong sa kamot sa Dios nga Amahan. Mao nang tinuod nga Christian. Pero kung Christian lang by name para in order to be saved, dili pa na siya Christian. Kay ngano man, kay dili pa man siya saved. So nag-earn pa siya good works in order to be saved. So mao nang definition sa Christianity, nga ikaw anak na sa Dios, dili na nga angay nga maluwas pa tungod kay ikaw Christian na maluwas na. So kaning personal sins, kani siya mauning hitabo nga asa nga si Jesus Christ nagbayad sa ato ang mga sala. Unsa ang gibayran ni Jesus Christ dito sa ibabaw sa cross? Ang ato ang personal sins. Muna makita sa 2 Corinthians 5:21. Ang gimbayran ni Jesus Christ dito sa ibabaw sa cross, maong atong mga personal sins, dili ang ato ang old sin nature dito sa ibabaw sa cross. 2 Corinthians 5:21, for He, God the Father, had made Him, si Jesus Christ, to be sin for us. Ginhimo siya nga may sala, dili makasasala, kung dili nga may sala, to be sin for us. When you know sin, nga wala joy sala, dili sad-an, walay old sin nature, that we might be made the righteousness of God in Him. Si Jesus Christ nga walay sala, walay old sin nature, gibutang sa iyang atong mga personal sins. Dili ang ato ang old sin nature, pero at the same time tuwa ditong old sin nature sa pagkuha sa gahom nga we are released from the power of sin. Pero ang gibayran niya sa tuwa dito mao ang personal sins. Mao bitaw nga kung makahimo og sala, personal sins, ang kita nga mga Christians, unsa atong himuon? Mag-confess kung magkahimo og sala. I-confess ra jud. Walay ginatawag nga regret o remorse nga mitamilumay sa pulo nga repentance. Wala. Kay ngano? Kay gibayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Kay but pasabot sang ginatawag nga confession, nga homology o sa Greek is to cite, acknowledge, name it. Kay kana siya sa pag-ako nga
ginbayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Manang sulti po sa 1 John. May 1 John chapter 2 verse 1. My little children, may posibilidad ni nga bata pas pagtuo. These things write I unto you that ye sin not, para di na makahimong sala. So mao ni mga sinulat ni John sa chapter 2. And if any man sin, kung naa man yung makahimong sala nga Kristohanon, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So na nagapatunga sa tuwa, nakita'y abogado dito sa nga nagasulti sa God the Father nga nabayran ko na nga mga sala. Kay He is the propitiation for our sins. Nga pagbayad ni Jesus kay sa atong mga sala, ang God the Father was satisfied mao ning propitiation for our sins. Kani siya is personal sins. Kay kung singular siya, may posibilidad nga old sin nature, and not for ours only but also for the sins of the whole world. So for the whole world, ang tanan nga mga sala nabayran na sa ibabaw sa cross. Tanan sins. So nabayran ang tanan nga sala. Mo nang ang salvation is by faith lang in Christ Jesus. Paras ni karon tanaw nato ding 1 John 1:9 o kon 1:8 sa pagklaro sa ginatawag nga personal sins. 1 John 1:8. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Ang sin din is old sin nature. Dinhi sa dinhi sa verse 8, kaning sin dinhi is old sin nature. Dili na siya singular nga personal sins. No, dili na siya singular nga personal sins, kundi old sin nature. So ang mga magtotoo ngano nga magtotoo kay tungod sa word nga we, believer na siya sa 1 John 1:8. So bisan pa nga believer ka na ni Jesus Christ or Christian ka na, still may naa kay old sin nature. Kay magsulti ka nga wala kay old sin nature, we deceive ourselves and the truth is not in us. Mao bitaw nga ang mga Christian sa gihapon usay makahimo og sala kay naay old sin nature. Mo nang encourage ni Paul sa Romans 6:11 nga consider yourselves nga dead to sin. Kay patay naman jud kita sa sala. We are released from the power of sin. So kani siya is old sin nature. Sa verse 8. Ang verse 9, if we confess our sins, kani siya is personal sins na. He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Kay ngano man nga kung isugid mo lang imong sala, kay humulgiyo na siyang confession, kay tapos He will cleanse us. He is faithful and just to forgive our sins. Kay gibayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Mao ning personal sin sa verse 9. Now ang verse 10, if we say that we have not sinned, personal sins gihapon, we make him a liar and his word is not in us. Kay sino ba ang tao nga walay nakahimo jud og sala? For all have sinned and come short of the glory of God. Tungod na sang old sin nature. So mao ning 1 John chapter 1 verse 8 is the old sin nature. Ang verses 9 o 10 mao ang personal sins. So mo nang bantayan sa Bible, pag sin siya, kasagaran ana naga-refer siya sa old sin nature. Pero depende sa context. Kay pwede man nga sin, nga personal sin, kay singular siya, kay isa lang. Pero pag sins na siya,
plural, personal sins yun na siya. So amo nang kalahian nga nagatanaw kita by context. So ang gibayran ni Jesus Christ sa tuwa si babaw sa cross mao nga atong personal sins. And yet we are released from the power of sin nga dito pod kay Jesus Christ kauban sa cross. Mo na nga we are not a slave to sin. Oh. Ang personal sins maulay gibayran niya sa cross. Mm. Ang ato ang old signature Gilansang gihapon uban dito sa ibaba sa cross. tanan nga sins. Oh, pero lahi ang old sin nature, lahi po ng personal sins. Kaya nga pagbayad niya hindi lang personal kundi Gilansang dito, bot pasabot niya na nga we are released from the power of sin. We are not slave to sin. Ang personification, amo niya, makita gihapon sa mga believers nga naa kitay old sin nature kay personify pa naton sa pagpadayag nga still ang old sin nature naa gihapon sa mga believers. Kay nga naman tungod kay makahimo gyapon kita og personal sins. Kay ang personal sins nato nagikan na siya sa old sin nature. Sa tuwa pa, ikaw nga believer lang siya sa old signature yung personal sin. o ang personal sins. Pero we are dead to sin. Kay nga naman, tuwa na kay Jesus Christ sa cross ang aton nga old sin nature. Mao na nga patay na kita, wala na dapat hindi kita mag-operate sa ato ang old sin nature. Nga bisan pa nga naa kita old sin nature, pero we are not empowered by the old sin nature. We are dead to sin. Ang ginauna nimo kay tungol nga na, gilansang na sa cross, so wala na sa ato ah. Hindi kasi i-clarify ko lang kanina, sabi mo kasi yung personal sin lang. Sabi ko, how about yung old signature? Kung mag-ingon lang ka ng old signature, na ang old signature, nag-produce po siya of personal sins, which is yung old signature nakahang na sa cross. Mm. So, wala na. So, ibig sabihin, hapiros na po itong personal sins. Wala na sa to ang personal sins. Oo, wala. Ay, Oh. bali na built na siya doon sa old signature ba? Resolve naman good siya good. Oh. Yung personal sins. Yun lang ang kuan ko. Kaya marunong na separate lang man good Ang old sin nature kag personal sins. Product. parang pagka-explain ba. Kaya kung clarify ko lang na Mm. ang old signature di pa kamatyan. Kaya ang atong personal sins dala na No, dito aray. signature pa Ang old sin nature nato gilansang dito sa ibabaw sa cross. dala na ang personal dito. Ang personal sins gimbayran sa ibabaw sa cross. Umaro man na sa di ba? Dili lahi pod. Kay ang old sin nature nato di na siya mabayran. Kana Dili. Pero ang aton nga ginahimo nga personal sins mao nang gibayran. Mao na nga kung maghimo kitag sala gina-cite nato, ginasugid na lang nato tungod kay gibayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Pero ang old sin nature dili ka makasulti nga Ginoo nakahimo kog sala tungod sa old sin nature. No, dili. Nakahimo kag sala nga mao nay. Nakahimo kag sala tungod sa resulta sang old sin nature nga naa sa atoa. Mao na nga ang sala nga gihimo nato isugid na lang kay mao nang gimbayran ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Kay ang paghimo natong sala mao na ang bunga sang old sin nature nga naa sa atoa. Nga kung tani wala na nay gahom sa atoa ang old sin nature kay ngano kay ang iyang gahom gilansang na dito sa ibabaw sa cross. Dito na sa ibabaw sa cross. Pero kay imbes nga patay na kita sa sala, naagyapon tay ginatawag nga pagtamod sa sala kanang pagbalikid sa sala mao na naga-produce kitag personal sins tungod sa old sin nature nga naa sa atoa. Sana wala na lang sana effect ba? Yung old
kwan dili ang iyang gahom gilansang dito sa cross. Ang gahom sang old nature. Kay bisan magkinaunsa ang believer mo nang experience ni Paul sa Romans chapter 7. Naagyapon gid ay kitay old nature. Ang gani. Pero ang pinakanindot din nga wala na siya gahom sa atoa. Kay gilansang na dito uban kang Sana ang Jesus Christ. na lang sana sa atin yung kuan yung godly na good. So mao nang gina-struggle. Ganun lang pero in reality di pa jud malikayan nga usahay na ay di Makahimo og sala. sala. Oh. Mao bitaw. Karong nga adlaw wala ka tinud na kasala. Kasunod na adlaw depende man gud Oh. sa panahon. Oh, depende. Diba? Karon makaresist ka kay murag ang sitwasyon nga wala kayo ano ba pagka ugma sunod adlaw murag mabutan ka sa ital-ital ba pero kahibalo ko ako personally kahibalo ko nga sala to siya pero nabutan ka nga kinahanglan mo decide ko murag mo ana ba pero amo lang gani na mas ako amo na ako kan ay no sa kadugayon na to kapag tuon maano man ako Mao gani nga ang maka-avoid lang ang usa ka believer sa dili paghimo og sala kung naa sa Bible doctrine nga ma-apply sa iyang kinabuhi. ang desisyon din niya pastor na mag-abide din sa Ginoo. Bible doctrine jud. Ano og consequence dili unsa pa result ato. Naroman ana para sa amuha sa trabaho. Pwede mag-decide nga hindi ka magsugod pero hawa ka. Yung Dili ka mag-compromise. ana hawa ka. Oh. Decide ka. Ana lang. Decision making man na. So, yung point lang ganun ba na sana anak ka sa Ginoo wala na lang sana gud unta ka kung hindi mo man Pero kita. kay pero kung wala kay choices. Mo na nang Gani. mao na sol Isip niyo mo, ako na, question na lang, total. Kamatsa naman hindi mo, alam mo naman mangyari ito. do pras na sulti. Pero ma-repeated pa rin siya kasi may mga sitwasyon depende sa work. Oo. Ulit-ulit yung sitwasyon. Kasi nag-oo ka nung una, Ma-compromise ka. Oh. Diba? Do pras na sulti nga prastong sa Facebook kun nga o bisan ang ginakanta sang uban nga change my life o God. Sa tuwa pa kay naa ko sa imo naa ko in Christ. Kambihin na akong kinabuhi nga dili na ako makahimog sala. Kana lang, mas dili lang kay siya worse. Kaysa nagtuon, o wala nagtuon. Mao kita nga we are predestined to be like Christ, to conform to the image of God, the image of His Son nga maginatawag nga maturity. So maangkol na nato by learning Bible doctrine ang maturity. But pasabot nga nagatuon ka ginatawag nato nga Bible doctrine tapos ma-apply, tuon tapos ma-apply. Mao na nga maka-avoid ka sa mga personal sins. Pero kung walay Bible doctrine or sa mga hitabo nga dili pag-apply sa Bible doctrine, on the other side niya na ahimo jud og sala. Mao nang gawa sana. Kay duha man lang kabutang na kung dili ma-apply ang Bible doctrine, makahimo kag sala kay walay Bible doctrine nga mga ma-apply to avoid sin. Mo nga to avoid sin, dapat na enjoy Bible doctrine para ma-apply. Sa to pa, kanay mga Christians nga walay Bible doctrine, they are playing games sa sinning. Kag remember nga ang 1 John 1:9 is not a license to sin. It is a license to serve. Para ba siya kung pastor ng sala? Kung ano nila nga marang dili lang dapat pay na sala, pilingon po sila, mura po sila huli. Kaya dili lang sala. So sila lang Yung overt sin God. sila lang nagbaki-baki. Pero ang sala is sala jud. Bisa magkinaunsa. Gamay man na o dako. Parehas na sila. Kuna that is unlike God. Amo nang diferensya din na. Okay. 1 Peter 2:24. Ito na nato sa 1 Peter 2:24. 2:24. Who His own self sa kay Jesus Christ bear our sins
May 1 Peter 2:20. Bore our sins diri sa nas. Bear our sins. Personal sins na in His own body on the tree. Dito sa cross. Sa nas din is in His body on the cross. That we, mga believers, mga Christians, being dead to sin, being dead to sins, patay na unta kita sa mga sala, should live unto righteousness. By whose stripes we were healed. So kita nga patay na sa sala, magkinabuhi unto righteousness. Paano man? Perfect righteousness. Lisod ra ba ni? Kaya nga tong righteousness is relative. Matarong-tarong lang tungod kay sa mata sang tao dili sala. Sana mag-epekto lang yung imputed nga righteousness, Pastor. Over doon sa signature. So magawas na siya by learning Bible doctrine, by application sang Bible doctrine. Dira na siya mo effect. Pero Temporal lang, Pastor. depende sa imong choice. Pero magusto kag sa dili na jud kay perfect righteousness nga gi-impute sang God the Father sa atoa. So magawas na siya application kay breastplate of righteousness by learning Bible doctrine. Mo na nga helpless jud ta. Wala jud ta. Wala kayo kapainan. Wala. Tungod sang old sin nature. Kasi karibot mo ay. Oh, Kung magbulong ka sa mga growing na mga Christian, avoid mo siya. Pero kung matulong ka sa kuan, isa po na kinatawag nga spiritual autonomy. Spiritual autonomy mao ni nga kung kung makasimpon ka dito sa grupo nga mga unbelievers, makaya mo ang imong kagalingon nga ma-apply ang Bible doctrine. Struggle na mo sa Christianity. Kay magbulong ka sa mga taong growing believer, kanang mga ay ma-lift up ka. maano pod ka. Oh, ma-encourage ka. Kay masulti ba nga the same feeder flocks together. Oh. Mag-encourage ka man dito, ana. Pero kung ara ka sa mga unbelieving world, na makompromise kung kisa base makompromise ka na. So ginatawag nga spiritual autonomy nga kung lig-on ka na, pwede ka naka-stand sa imong kagalingon nga ma-apply ang Bible doctrine no matter what ang naa sa imong palibot. Ginatawag na siya nga spiritual autonomy. Pero kung dili, dito sa katigom sa mga believers yun nga mga growing believers dito. Kay para di ka mapasubo ba, dili ka ma-compromise. So importante kayo nga we are predestined para sa maturity. We are predestined yun para sa maturity. Sa munang angay sa mga believers. Ang magkinabuhi kita anto righteousness. We are dead to sin. Muna nga ang Christianity, dili ni siya dula nga mo kung simple lang nga, Christian ako. No, dili. Malisod kay ang Christianity. Once nga na wala ka pa Bible doctrine, malisod ikinabuhi. Simple pod ang pag-intra nimo, ang entrance sa Christianity kay mo believe ka lang kan Jesus Christ. Pero sa imong sa race na sa imong life, mo no pinakalisod. Kay asa man ka, maun sa man ka. Dopras mo sa game sulti ni Pablo nga kung naa na siya sa track and field o kung sa boxing nga sa iyang pagboxing kada sumbag niya fatal yun, naigo yun. Tapos sa race nga sa lumba dagan yun, but pasabot nga sa Christian life apply yun ang Bible doctrine, or else may imo kang ma-disqualify ka sa imong race o kung sa boxing. Kay ang boxing dili ra ba na track and field, ang track and field dili sa boxing. Ang but masabot na nay rules sa boxing, naapoy rules sa track and field. Kay running na kung anong mga rules din na mao po sa Christian life. Sa Christian life na mga rules.
Hindi basta-basta ang Christianity, dili na siya nga unsa Christian by name ka lang tapos sa application dili makita sa pagkinabuhi. Ano bot pasabot ka ng pabutan-butan lang Christian ka na? No. Bible doctrine yun. So mao na ang sa Christianity. Tungod kay gibayaran ni Jesus Christ ang aton mga sala, personal sins. Mo lang ako makahimo kitag sala nan wala kitay pakig fellowship, pakig ambitanay sa Dios. So ang ginihimo nato unsang provision sang Ginoo? I-confess na lang mo nang 1 John 1:9. Oh. I-confess na lang. Kay nga naman, manang uban dili yung musugot ng confession ba? Kanang isugid lang. Dili kontento. Kay ga-abide sila of their own ba kung paano sila masatisfy sa ilang kaugalingon nga tawo. Ngano nga confess, ngano nga i-confess lang isugid lang. Kay gibayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross tanan nato ang mga sala. Walay sala nga nahabilin nga wa niya gibayran. Og dili lamang sa atoa kung dili mga sala sa bugos nga katawhan. Ano, 1 John chapter 2 verse 2. 1 John chapter 2 verse 2. Even the sins of the whole world gibayran mo na nga isugid na lang nato ang ato ang mga sala. Pero sa ila nga mga katawhan nga dili pa believer, dapat mo believe sila kang Jesus Christ. Mo believe sila, dili nga mo confess sila for their own salvation. Dapat mo believe sila. Pero sa tuwa, kung maghimog sala, tungod sa word nga we, there sa 1 John 1:9, mo nang isugid na lang homologio. Homologomen. O kani homologio. Our sins, personal sins, He to God the Father. Wala kita nagampo sa kay Jesus Christ. Ang address ng atong prayer is to God the Father. Through the power of God the Holy Spirit, in the sphere of God the Holy Spirit, and authority din na kang Jesus Christ. So nag-warning na gid siyang cellphone. Mao na nga sa ato nga Christians, ang Ephesians 5:18 is a command. Ephesians 5:18 command na siya, do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Holy Spirit. Ato ni sa pagkatunan kaning Ephesians 5:18 no, sa sunod bisan pa partly siya. Kay ang filled by God the Holy Spirit sa the book of Acts kag sa Luke, iba siya kaysa Ephesians 5:18. Kay kaning Ephesians 5:18 para sa mga Christians is a command. Kanang sa kay Luke og sa nga book kag sa the book of Acts, kay si Luke yapon ang author, ang feeling din na is not a command. Mao na nga nag-speaking of tongues sila. Pero diri sa Ephesians 5:18 wala sila nag-speaking of tongues, dili. Kay kani siya is in dative case. Samantala ang sa kay Luke og sa Acts is in genitive case, iba siya. So ang tanan luwas sa Ephesians 5:18, ang tanan dira is genitive case na. O kanilang ang pinaka-unique ang Ephesians 5:18 kay kani siya is dative case. So iba siya. Mawitaw na nga, but be filled. It is a command, imperative mood with the Holy Spirit. Pero kung dili ka magpapuno sa balaang na espiritu, wala mahimo ang Diyos. Pero dito sa the book of Luke o sa Acts, wa jud kay mahimo kung punan ka sa balaan nga espiritu. Mo na mo speaking of tongues dayon sila. Remember nga wala kita nag-speaking of tongues. Unbiblical na sa Christian life. Wala.
So mo ni ato pagatunan sunod ang Ephesians 5:18. Bisan pa dili siya in detail kay nagapadayon kita sa doctrine of sin. Kag nagaadto kita di sa series sa unit 2 kay pagsunod ani mao ang the cross and the two circle. Sige magapray ta. Salamat ta. Simo lang nga man, salamat kay sa mga higayng ginatag nimo sa moa. Sumong Ginoo sa sa mga paguna-una, sa Ginoo sa mga positively Ginoo sa imong pagtulunan of growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Mo salamat jud sa teaching ministry, confirmation of the Holy Spirit Ginoo sa mga pag-atong kay Ginoo nga asa nga ma-satisfy kami kumbaga pa sa pagkaon, busog jud kami spiritually, busog kami sa imong mga pulong nga asa magapangsyon kami accordingly jud to maturity. We are predestined to be like Christ. Ngani salamat po sa ginatawag nga spiritual IQ kag spiritual understanding. Salamat po Ginoo sa presence sa matag usa in eagerness Ginoo bisag pipila lang kami pero sa pagpadayon jud sa pagtuon sa mga pulong for our own good dili Ginoo para sa uban. Ngani sa imong grasya siyang pamagi ginaampon tanan nga sa imong ginasalig gyapon nga sa imo jud ginapasalamatan pinagi sa kalan Jesus Christ. Amen.